bukod kay Uno, di ba, may... Parang uminit ang ulo mo. Hindi na, okay lang. Bukod kay Uno, may bunso pa siya, si Yuan. Kasi ang dami, nung pinost namin to sa Facebook account ng Tonight with Dano Glavio, ano ang gusto mong itanong kay Rhea? Ang daming, nabasa ko, ang daming, hindi alam na may asawa at anak ka na. Parang kilala ko yun. Oo, ang dami. Wow. Okay. Wow. Compliment. Ayan po ang aking asawa. Hindi po siya si Satanas. Costume lang po yan, ha? Costume party yan. Si Yuan na yan, ang aking second child. 1 year and 9 months na po ngayon. Tapos ang aking panganay si Uno, 5 years old. Yan. Alam nyo, si Rhea po, hands-on mommy to eh. At paano pinapalakas yung dalawa mo anak yung relasyon nyo ng mga mag-asawa? Actually, alam mo, ang hirap pala kasi ng relasyon ng ng asawa kapag may anak. Sa totoo lang. Kasi syempre yung priority mo naiiba eh. Kaya, actually, first time namin ginawa after 2 or 3 years, nitong weekend lang, nag-out of town kami na kami lang dalawa. Parang dalaga binata uli kami, yung mga bagay na na-enjoy namin gawin, pagpunta sa dagat, ganyan. So, pero minsan sinasabi na yung ibang mami na may work, nahihirapan na, di ba? Pero ikaw, magang-maga, umaalis ka na. So, wala bang nagiging yung problema sa pag-aalaga mo sa kanila? Sakto sa yung tulog ko, sakto sa tulog din ng mga bata. So, sabay-sabay kaming natutulog. Pagising ko naman, tulog pa sila. Pag-uuwi ako, sakto, gising sila. Sabay-sabay kami nag-aalmusal. Kaya, saktong-sakto, swak na swak. So, yung habang natutulog sila, hindi nila alam, nag-work si mami. Yes. Diba? Parang hindi ako nawala. Pero doon sa dalawang anak, parang lalaki to eh. May nakikita ka na bang parang nag-aagawan ng attention din sa'yo? Grabe. Oo. Talagang agawan talaga. Si Uno, gusto niyang, stage na ngayon, pinapaselos yung kapatid niyang bunso. Yung bunso naman, syempre, hindi magpapatalo. I think stage yun ng mga bata na talagang, naghahanap sila ng attention muna. Kasi breastfed pa yung dalawa. So talagang dikit na dikit sa akin. Anong pinakamahalagang value o ugaling gusto mo matutunan ng mga anak mo na galing sa'yo, ha? Sa akin, kasi tinuro ng magulang ko sa akin, respeto sa kapwa-tao, lalo na sa mga nakatatanda. Yun yung gusto ko sa kanila. Hindi lang sa mga nakatatanda, kundi sa tao sa paligid nila. Yung maging sensitibo lang sila sa pakiramdam ng mga tao sa paligid nila. Tsaka yung wag mananakit, wag mga apak ng tao. Yun lang. Okay. Importante na yun sa akin. Ganun talaga eh. Ganyan talaga pag galing kang gagalangin. Ba't yung mga taga-gagalangin? Mga gagalangin tondo. Doon pinanganak? Doon, lumaki, pinanganak ang daddy ko. Pero nung pinanganak kami, talagang tuwing may okasyon, piyesta, bagong taon, Pasko, doon talaga kami nagsa-celebrate sa gagalangin tondo. Okay, eto naman. Uy, pag-usapan natin ang... salamat nagdala ka pa. Akin ba to? Siyempre, nag-bake ako for you. Ayan. Sugar, not sugar-free. Salamat. Isa sa mga naging inspirasyon mo, guest namin dati. Yes. Sarap din magluto. Talaga hindi na kami nagkwentuhan, kumain na lang kami. Si Aramina. Yes. Siya rin ba nagturo sa'yo? O paano ba? Paano nangyari? Kinover ko siya for Tunay na Buhay. In-interview ko siya for Tunay na Buhay. Tapos meron kaming segment doon na magbe-bake siya. So, parang sabi ko, yung ginagawa niya, nagbe-bake siya, parang sabi ko, parang ang dali-dali lang, parang ang galing-galing niyang gumalaw na walang stress. Kwento ka lang. And ever since, actually, gusto ko na mag-bake, hindi ko lang nauumpisahan dahil wala akong gamit. And then finally, nung nakita ko si Ara na, kaya ko rin yan. Anong una mo niluto? Una kong niluto, chocolate chip cookies. Pero nakikita ko sa Instagram mo, mga cupcakes, di ba? Araw-araw kasama mo si Uno. Yan yung nagustuhan ng mga kasama ko sa GMA, pamilya, kaibigan. So yan yung nire-request nila. Pero nag-bake na rin ako ng red velvet, cheesecake, ano pa ba mga na-try ko? Pound cake. Dati, mabili ako ng mga sweets. Ngayon, hindi na ako bumibili kasi ginagawa ko na lang siya. So may negosyo ka na rin sa... The passion has turned into a business somehow because people started ordering online. Usually mga taga-GMA, gustong-gusto nila, kaya tutuwa naman ako. Mga reporters. Ito ba banding nyo? Ni Uno, yes. Si Carlo, hindi yan kumakain ng dessert. Ay, yan lang. Pinuluto mo? Yan lang ang kinakain niya kasi sarap na sarap siya. Okay. Pero ang nasabi mong gusto mong sa lalaki, bad boy, no? Ang dating, bad boy. Actually, parang ang attraction ko, basta kalbo. Yan yung medyo kalbo. Hindi naman yung ano meron sa kalbo? Mukhang bad.
yung bad boy, pero yung mukhang astig. Yan. Alam mo, naging endorser din po siya ng ano eh. Mga... Sinong supplier nyo ng ano? Ng mga materyales? Ito yung si Rhea Santos po yan. Pampaputi. May product pala. Ano? Oo, naging endorser. Magkano kinikita mo sa paggawa ng ano? Alam mo, nag-start ako yung pa-model ng... Nag-umpisa ako ramp eh. Oh, sino ba nakadiscover sa'yo? Nag-umpisa ako GC. 3,000 pesos worth of GC, ramp malaki na model. yun. Malaki na yun that time. Tapos yung nag-commercial, pinaka-mababa na yung 20. Yan. Tapos medyo lumalaki dahil nagsha-shampoo na. Eventually, nadagdagan na rin. Okay. Ngayon, Lana. Bakit OJT ka ng kabila, ba't nandito ka? Kayo tumanggap sa akin eh. Ganon? Nag-ano ka rin dito, nag-apply, nag-ano? Yes. Nagsimula ka, hindi naman to agad-agad on-cam si Rhea po eh, di ba? Nag-start ka, researcher din. Segment producer. Tapos eventually, nag-on-cam, newscaster, tapos Kung hindi ako nagkakamali, unang-una mong on-cam, mula sa labas, yung lumalabas ka sa dagat na may dala kang mga basura ba yun? Mga corals. Gano'n. Pero actually, pa-resign na ako nun eh. Sa GMA? Sa GMA, sa unang hirit. Bakit? Sabi ko, hirap ng buhay. After 6 months. Kasi araw-araw yung mga segments ko nun, ha? Alam mo naman dati, ngayon medyo may help na from other people. Hindi natuloy? Kasi kumatok yung opportunity na mag-on-cam. Biglang sabi ko, bago to baka may plano sa akin. Sige, tiisin kong pagsabayan lahat. Okay.